16 degrees Celsius ngayong 8:20 PM. So sigurado bababa pa yan, lalamig pa yan mamaya. Mahina signal dito. Buti na lang meron silang piso wifi. Cheers. Okay guys, ito nga pala yung CR nila. Kukunti lang yung mga campsite dito. Halos napuntahan na natin lahat. At least ngayon may panibago na naman campsite, di ba? Ganda. Ito na yung pinaka dulo nung Eco Park. Yung background mo sa likod, yung bundok oh. Grabe, napakaganda ng view. Tingnan nyo. Oh. Isipin mo, magka-cab ka tapos ganyan yung view oh. Wow. Basa na tayo. Sobrang lamig kasi kaya kailangan natin magkapote. Ay, ang ganda guys oh. Grabe naman ang view na yan. Ganda. Oh, tignan niyo yung view guys oh. Nandito tayo ngayon sa left side ng Halsima Highway. So, nasa ilalim tayo ng Halsima Highway. Sa left at saka right natin, tsaka harap, puro bangin na. 1,790 meters above sea level yung elevation natin. Ang lamig. Nanonood na yung lamig sa gloves natin tsaka sa jacket. Parang hindi naman na 20 degrees to eh. Off-road na. Pero okay naman. So parang tayo pa lang ata pinakaunang vlogger na mag-vlog dito. Uy! Ganda guys oh. 300 meters na lang, andun na tayo. Ayun yung mga strawberry. Nanginginig tayo. Parang nasa ibang bansa dahil din sa lamig. Hey guys, what's up? Bago natin umpisahan ang ating video, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang ating pinakabagong 360 camera. Ito na ngayon ang pinakamagaan na 360 camera sa market. Ito ang Insta360 X4 Air. So, ito na siya guys. Yan. Mas maliit siya kaysa dun sa mga previous Insta360 camera na nilabas ng Insta360 dati. So, ano nga ba ang meron sa 360 camera na to? Ang advantage ng 360 camera is one-shot capture na siya. Ibig sabihin, record ka lang tapos pwede mo nang ilipat-lipat yung angulo, makukunan mo na lahat ng angulo. Pwedeng sa taas, sa side, sa likod mo. So, isang record lang, pwede mo na siyang i-reframe sa editing app. Hindi mo na kailangan i-aim ang lens sa subject mo. Kaya napakaganda nito sa mga travel vlogger na katulad natin na minsan solo ride lang, hindi na natin kailangan ng tagahawak ng camera dahil invisible na rin ang kanyang selfie stick or ang kanyang stick. Heto, kapag ito nilagay natin dito at nag-record tayo, habaan lang natin ng ganyan, mawawala na itong stick. Ayan, madami nagtataka sa mga previous video natin kung paano natin nagagawa na parang lumulutang daw yung camera. So, heto po yun. Meron po siyang invisible stick. So, ang stick na to ay hindi na makikita sa video. Kaya parang iisipin nila na naka-drone ka or meron kang cameraman. Siyempre, ang kagandahan pa nitong bagong X4 Air is napakagaan niya. Meron lamang siyang 165 grams na halos kasing bigat lamang ng iPhone Air. At ang kagandahan pa nito ay meron na siyang mas pinalaking sensor na 1/1.8-inch sensor. Mas malaki kaysa sa previous na Insta360 X4. Kaya mas malinaw na siya at better dynamic range. Itong Insta360 X4 Air ay kaya na rin mag-shoot up to 8K 30 FPS. So after mo siyang i-reframe, pwede mo siyang i-render ng 4K 30 FPS. Sobrang quality na niyan guys. Ang kagandahan pa ng camera na to ay meron na siyang battery capacity na 2010 mAh. Kaya hindi siya basta-basta malolobat. At base sa paggamit natin, napakabilis lang din niyang i-charge. Oo nga pala, kung sakaling gagamitin mo naman to habang nagmamotor, hindi ka mag-aalala. Dahil waterproof na siya at actually pwede mo siyang gamitin underwater up to 15 meters. Isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito sa camera na to is napapalitan na ang kanyang lens. Hindi ka mag-aalala dahil pwede mong palitan yung kanyang lens kahit ikaw lang. Ito, meron na siyang replaceable lens kit. Oo nga pala, dahil mas pinagaan na siya, napakalaking bagay nun para sa ating mga content creators dahil kung hawak mo to at magre-record ka ng napakatagal, sabihin mo lang 5 minutes, 10 minutes na hawak mo siyang ganyan, nakakangalay siya kung mabigat ang iyong camera, di ba? So since ito mas pinagaan na siya, mas madali na para sa atin. At syempre nakakabawas din ito ng alog kapag nakamount na siya sa motor dahil mas magaan na nga.
yung camera. Pero huwag ka mag-alala, kahit mag-bounce-bounce pa yan, dahil ang Insta360 camera na to ay meron na siyang flow state stabilization. Kaya ayan, pakita ko sa video, kahit nagba-bounce-bounce yung camera natin, makikita natin na stable pa rin ang ating mga footage. So ayun lang guys, tara ipagpatuloy na natin ang ating adventure para maipakita ko na sa inyo kung gaano kaganda at ka-quality ang makakuha natin gamit itong Insta360 X4 Air. Let's go! Good afternoon guys! Andito tayo ngayon sa may Bridal Veil Falls. Ayan sa likod natin. Diba? Oh, napaka-solid oh. Dito lang po yan sa may Cannon Road. So, ang oras natin ay 1:45 PM. Meron tayong panibagong adventure. At oo nga pala, ayan, gamit na natin ang ating 360 camera. Ito ang ating Insta360 X4 Air, o di ba? Dahil 165 grams lang siya, kahit sa left hand ang gamit natin, hindi tayo nangangalay dahil magaan lang siya. Magka-camping ulit tayo. Gamit natin si Jopay. Ayan, dami nating karga. Pupunta ulit tayo ng Atok Benguet. Meron kasing bagong bukas na campsite sa may Atok Benguet. Inimbitahan tayo para pasyalan ng kanilang campsites. Kaya ngayong araw pupuntahan natin ito. At syempre papakita natin kung paano pumunta doon, kung gaano kalayo, kung ano-ano mga makikita doon, kung ano-ano mga babayaran, kung gaano kalamig mag-camp sa lugar na ito. So samahan niyo akong muli guys sa ating solo moto camping papunta sa isa sa pinakamalamig na campsite dito sa Pilipinas. Let's go! Shoutout sa mga kasama natin dito sa tuba. Kay Ate Princess. Ate Princess, alright. Shoutout kay Michael J. Albay. Michael J. Albay. Ayun, una na ako. Whew. Sarap magmotor sa Cannon Road. Okay, time check 2:09 PM. Sana wag umulan. Ang galing din ng stabilization ng Insta360, no? Tignan nyo, ayan, oh. Medyo gumagano-ganon yung camera. Pero yan, makita mo yung footage, ayan, pakita ko. Stable pa rin kahit makalog yung camera. So ayan, naka 8K 30 FPS tayo ngayon. So kumusta quality ng ating X4 Air? Okay ba? Dito may ginagawa silang kalsada. Ay, hindi pa pala tapos to. Pero hindi na pwedeng dumaan doon sa taas. Dito na yung daan ngayon, dito na sa baba. Kaya nagta-traffic dahil one lane na lang siya. Dati kasi doon yung daan sa taas eh. Uy, may falls doon oh. Uy, may chicks dito guys. Picture tayo dito. Bye ate, di ka pwede sumama. Di ka kasya. Bye. Let's go. Ganda ng bundok sa harap natin, no? Bato-bato. Camp 5 Bridge. Ito na ang pinapaborito kong spot dito sa Cannon Road. Welcome to Camp 5 Bridge 2.
Ayan oh, solid no. One of the best spot dito sa Quezon. Ganda, parang gusto kong sumilip. Silip tayo. Ito, may space naman dito. Ayan no. Ay, may bahay pala dito sa ilalim. Oh, may nakatira pala dito sa ilalim oh. Parang nakakatakot naman tumira dyan. Grabe oh, puro bato. Rocky Wall of Cannon Road. Tara. Ayan guys, oh, tignan nyo oh. Ganda no. Dito na tayo sa may rock shed. Kumusta na kaya yung nag-collapse dito after ng rock shed, yung landslide? Check natin. Okay, hindi pa rin naayos. Ito, one lane lang yung naka-open. Hindi pa rin naayos yung kabila dito sa kaliwa. Yan kasi yung bumagsak na kalsada. Natibag na kasi yung lupa dyan sa ilalim. Caution, falling rocks. Wow, daming tao ngayon sa Cannon Road ah. Ay, ang daming tao ngayon sa Lion's Head pala. Ayan o, daming nag-picture. Lion's Head. Ito na, pinakamatrek na part dito sa Cannon. Whee! Ang ganda talaga ng bundok. Nag-stop lang ako dito kasi gusto kong ipakita sa inyo yung view dito. Maganda yung view dito guys, tingnan nyo. Oh, diba? Solid ng view no guys. Dito masarap tumambay. Kaya lang, alas 3 na. Tara na, kailangan na natin umalis. 1 hour and 26 minutes pa daw, or 46 kilometers hanggang sa campsite. Okay, Baguio City na po tayo. At syempre traffic na. Sa Baguio na tayo eh. Pero kagandahan naman kasi dito sa Baguio, kahit ma-traffic ka, malamig. Unlike sa baba, di ba? Pag na-traffic ka, ang init. Okay, nasa Benguet, Nueva Vizcaya Road na po tayo. Time check, 3:18 PM. 1 hour 8 minutes pa. Abutan natin ng sunset. Nice. Sobrang ganda kasi ng sunset dyan sa Atok. Sana bigyan tayo ng magandang sunset ngayon. Traffic, hanging traffic. Ito yung mahirap sa naka-manual na sasakyan. Guys, tignan nyo dito sa Baguio. Montero Sport, pinaka-latest na model oh. Ginagawang taxi. Lupit. Sa bagay, matipid kasi yung ng Montero na manual eh. Sigurado ako manual yan. Matipid sa gas. Ay grabe, ang gulong oh. Tarik kasi yung part na to, tapos paligo pa. Tarik oh guys oh. So kumusta pa rin ang quality ng ating Insta360 X4 Air? Kahit makulimlim na. Ayan oh, ang dilim. Okay pa rin ba? Nagpa-fog na dito. Kala mo gabi na dito. Kakaliwa na tayo dito, Shilan Beckel Road. Yung diretso na yun kasi papuntang ano yun, Ambuklao, tsaka Nueva Vizcaya. So ngayon papunta na tayo sa Halsima. Palabas natin dito, Halsima Highway. At ang lamig na guys. Mas lalamig pa yun mamaya pagdating ng Atok. Silip muna tayo guys. Ayan no, taas natin no. Tara. Taas natin guys oh. Oh, di ba? Taas natin. Grabe fog. Welcome to Halsima Highway. I miss you. Dito medyo clear na. Oh, yan, kita na yung bundok sa harap oh. Nasa Tublay na po tayo. You are now entering Mount Data National Park. So part na pala to ng Mount Data National Park. Mahaba pala ng ano, Mount Data National Park. Ito yung pampagising dito. Alam mo nasa Cordillera ka na pag
Grabe yung amoy. Ang pagising, oops. Dito talagang magigising ka guys. Lalo na, nakatutok tayo sa kanya oh. Ano yan, mga ginagawa nilang fertilizer yan. Poop ng manok. Manure. Pag inaantok ka, tumutok ka lang dyan guys oh, sa mga ganyan. Madaming ganyan dito. Kuya, pa-overtake kuya. Hindi na ako inaantok kuya. Kuya. Kaya, ano na kaya? Kaya pwede na ako kaya? Wala pa rin niya? Okay ya, thank you. Grabe yun. Tagal natin nandun sa likod ng truck. Buhay na buhay ang dugo natin. Woo! Okay, 42 minutes na lang. Nandun na tayo sa may campsite. Oops, labak. Oops, ariko. Ariko. Nangyari siya kalsada dito. Uy, bilis po kuya. Grabe guys, ang ganda ng view dito. Pakita ko ha. Uy, ayan oh. Ay, ang ganda guys oh. Grabe naman ang view na yan. Ang ganda. Sarap tumambay dito. Oh, tignan niyo yung view guys oh. Grabe yung view na yan oh. Mukhang magkaka-sea of clouds mamaya sa pupuntahan natin ah. Kaya tara na. Hindi tayo pwede magtagal dito. Sayang oh, may coffee shop pa naman doon. 37 minutes pa daw sabi ni Google Map. Sana clear pa rin pagdating natin doon. Baka madalas kasi pag mga 5 PM ganun, puro fog na eh. So sana clear pa rin pagdating natin doon. Time check 4:04 PM. Namiss ko talaga ang Cordillera. Grabe guys oh. Sobrang solid ng view oh. Nagkakaroon na ng sea of clouds doon oh. Anong oras pa lang? Alas 4 pa lang. Solid guys. Grabe yung liko na to. Napakatalim. Oh. Ito na ang Atok Arabica. Gustuhin ko man na magkape. Actually gusto ko na magkape. Ilang oras na eh. 4:22 PM na. Punong-puno ng gulay yung truck oh. Bilis nila. Ayan na mamatay na ako. Ay, dahan-dahan naman kayo mga kuya. Nakatakot. Thank you. Uy, kumilis. Uy, ang bibilis niyo po. Push. 14 kilometers na lang. Maambon guys. Sana wag umulan na malakas. Ay hirap mag-set up ng tent pag umuulan. Lalo na dito, ang lamig. Tapos umuulan, naku. Lamig. Kuya Eddie.
Ayon sa ating motor, nakalagay dito is ang temperature ay 22 degrees Celsius. Ang lamig. ...21 degrees na. Lalamig pa yan mamaya pagdating doon sa Atok. Oh my goodness, sana kayanin natin yung lamig mamayang gabi. Ito. Diyan tayo pupunta guys, oh. Yan, oh, Stellar View. 5 kilometers away. Malapit na tayo. Oh, lamig. Bukas tayo ng bukas tayo ng fog light. Ay, maambo na naman. Kala mo gabi na dito, pero 4:30 pa lang. Nagsignal si kuya. Thank you. Nagsignal siya sa kanan, napansin niya ba? Ibig sabihin, clear na sa kaliwa. Pababait yung mga ano dito, mga driver dito. Lamig. 20 degrees na. Grabe lamig. Lamig. Manunuot na yung lamig sa gloves natin tsaka sa jacket. Parang hindi naman 20 degrees to eh. Parang mga 17 ganun or 16. Alam mo talaga gabi na dito, oh. 8 minutes na lang. Yehey, sobrang lapit na natin. Hinahabol natin yung sunset. Ang problema puro fog. Wala rin. Hindi rin natin makikita sunset pag ganito. Di bale, bawi na lang tayo sa sunrise kung meron bukas. Ay, kaya lang sunrise pala dito. Yung pwesto ng campsite, nung tinignan ko sa mapa kasi, nakaharap siya sa west. So pang sunset viewing talaga siya. Di bale, may drone naman tayo. So makikita rin naman natin yung sunrise bukas sa drone, gamit ang drone. Kung hindi magpa-fog ng ganito, ha. Excited na ako makita yung campsite. Bago lang yung campsite eh. At syempre, salamat po Stellar View sa pag-imbita sa atin. Alam ko yung campsite is meron restaurant, kaya hindi na tayo bumili ng pagkain natin. Sana bukas yung restaurant. Kapag wala, sarado yung restaurant, bawi na lang tayo, bukas na lang tayo kumain. Hindi, siguro lalabas na lang tayo para bumili kahit mga itlog-itlog lang, ganun. Iba naman tayong kanin, bigas. 3 kilometers na lang. Uy, medyo clear banda doon, ha. Basa na tayo. Saan kaya tayo pwede magkapote dito? Wait lang, magkapote tayo. Ang lamig. Bigla lumakas ang ulan. Grabe, ang lamig. Siyempre, may bawang tayong kapote dito. Ito, oh, sek. Nakapote na ayan, oh. Ganda ng kulay, no? Kitang kita ka dito. Kahit madali mo, makikita ka nila. Oh. Kahit pangitaas na lang ang suot. May tag pa pala. Bagong bago. Ala, di ko matanggal. Huwag mo natanggalin, baka masira. Kung kailan malapit na tayo. 3 minutes na lang pala, 2 kilometers na lang pala. Sobrang lamig kasi, kaya kailangan natin magkapote. Lalo na pag nabasa ka, wala na ipit. Sige kuya. Saglit lang po ito. Di ba, mabait nila dito. Ang ganda pala ng kapote na to. Ngayon ko lang ito ginamit eh.
Ano yan? Naku. Yung tampag natin. Unahin natin to. Dito yung mga gadgets. Hala, nagloko na yung cellphone. Yan. Yan. Safe. Oh. Ayos, di ba? Tapos may ano din to eh. Ayan o. May cover din to. Putik po matumba. Cellphone tago natin. Nakakonek naman sa intercom eh. Sasalita din yan. Yan. Ano pa? Ito na lang. Oh, safe. Let's go. Ang lakas. meters continuous straight. Ito. Stellar view. 5 minutes drive away. This way daw. To. Dito. Antarik. Ay hindi. Dito ba? Dito nga. Tara. Ayan o. Stellar view. 5 minutes drive away. This way to Stellar View. Buti may mga signage. Kasi wala na yung phone natin eh. Nakatago na. Ay, ang lamig guys. Rough road pala banda dito. Ayan. Rough road na. Pero okay naman. Hindi naman malala yung pagka rough road. Ayan o, may mga signage pa rin. So parang tayo pa lang ata pinakaunang vlogger na magvo-vlog dito. Wala akong makita sa YouTube eh. To Stellar View. This way. Nasaan na kaya? Dito, diretso. Dito. Ito. Uy! Ganda guys oh. Bakit yung ulap? 300 meters na lang, andun na tayo. Uy, sementado na. Parking space this way. Ito na. Sa wakas, nandito na tayo. Saan kaya? Madami din pala mga nagpupunta dito. Wow, ang ganda naman. Tara, magtanong tayo.
Lamig. May nakalagay dito. Stellar view. Ay, sir. Ay, okay lang, sir. Tapos yung biyahe nyo kayo. Ang lamig. Buti naman nakaano kayo. Nag-ano kami kanina, umuulan na eh. Opo. Kasi kuya, yung kumontak sa'yo, medyo natulog mo na. Ah, si Sir Ricardo po. Opo. Ah, opo. Yung kapatid, bali kapatid. Ah, kapatid po. Eto guys, nandito na kami sa cafe ni na Sir. Ito, si Sir Jesser Jordan. Kakwentuhan natin ngayon. Nice to meet you. Taga saan po kasi kayo, Sir? Bugyas po. Bugyas, ayan. Taga Bugyas si Sir. So habang kakwentuhan natin si Sir, ito, bigyan tayo ng coffee nila. Enjoy. Ayan, no? Kasi, tingnan nyo guys, habang magkakape ka, tapos yung view mo, ganyan, no? Mamaya, pakita ko sa inyo yung view. Sobrang ganda, nagpo-fog na sa labas. Kahit maulan, rain or shine, ayos yung view. Oo, rain or shine, maganda yung view. So, kape lang kami, pampainit. Kasama natin dito yung mga may-ari nitong campsite, oh. Sina Ma'am, ano pa ba? Lyra. Si Ma'am Lyra, si Sir Jean, tsaka si Sir JJ, tsaka si Sir Ricardo. Ayun. Ito, kwentuhan lang muna kami dito. So, meron pala silang restaurant dito. Pakita ko sa inyo ang kanilang menu. Meron silang breakfast dito. Ayan, oh. Rice meal. Ayan, may siomai and egg, ham and egg, tocino, bulgogi, tsaka bacon and egg. Tapos, ano pa? Meron din mga snacks. Ayan, oh, may mga siomai, kamote fries, onion rings, french fries, tsaka pancake with maple syrup. Tsaka ice cream, kaya lang, parang ang lamig Mag-ice cream ka dito. Siguro kung lokal ka dito, pwede. Meron din pala kayong ano, ma'am. Samgyupsal set. Wow. Tsaka stellar hot pot. Ayan, no? Ito siguro pang maramihan to kasi ano siya, 999. May bacon, kiniing. May ramyun din, no? Mga coffee, syempre. Tsaka mga milk tea. Ayan, mga ice drinks. Pag pumunta kayo dito, guys, try nyo din kumain dito. Guys, time check. Ito. Mag-aalas 6 na. Grabe, napakaganda ng view. Tingnan nyo. Oh. Wala nang ulan. Isipin mo, magka-camp ka tapos ganyan yung view. Oh. Wow. Nag-clear na. Wala na yung fog. Ayan, oh. Sobrang ganda. Tapos meron sila ditong malaking signage na stellar view. Oh, di ba? Ganda, oh. So, itutour daw tayo dun sa camping area. Pero ang ganda talaga, guys, oh. Oh. So, ayan, binuksan na nila yung ilaw dito. Oh. Huwag kayong mag-alala dito, guys, kasi ano, maliwanag. Madami silang ilaw. At tignan nyo, meron silang mga tables dito, tsaka mga chairs. Pwede kayong umorder doon tapos dito nyo kainin habang ninanamnam nyo yung lamig dito sa labas. At nanginginig na ako, guys. Ayan, oh. May mga tent din pala sila doon, oh. Mamaya tanong natin kung pwedeng gamitin yan. Ayan, shout out po kina ma'am at saka kina sir, taga Bakun. Di ba? Ang gaganda, oh. Saging adventures dyan. Oh, shout out. Uwi na po kayo? Oo, uwi na kami sa Bakun. Uwi na sila ng Bakun, ma. Bye-bye po. Ingat po kayo. Bye-bye. Ayan, oh. Ang ganda ng ano nila, tent nila. Pa-triangle siya. At nanginginig ako, guys. Lamig. Ito. Pwede kaya dito na lang tayo matulog. Naka-zipper siya. Wow! Ang laki niya. Parang gusto ko dito na lang matulog. Magaan tayo, Korean. Mafe-feel mo talaga dito na nasa Korea ka kasi ang lamig. Ito po mga lettuce na to, dito po galing. Dito sa farm. Wow! Dito lang po sa side. Uy, dito lang sa may bintana, yung mga lettuce. Ayan, oh guys, oh. The world will see your beauty through His creations. As we partake this food, may you be with us. Tatlong babae. Wala ka po lalaki. Ako lalaki lahat. Ayaw. Parang ba? Oo nga, no? Asin Asin lang. lang. Buti na lang talaga, guys, hindi tayo nagbaon ng lulutuin natin.
samji, tapos ito lettuce. Lalagyan ng chili garlic para matapang. Ang hang, no? Hindi po. So ayun guys, nakiusap tayo na dito na tayo matutulog dito sa nakatayo nilang tent na kulay white. Kasi ang ganda ng loob. So kakatapos lang natin kumain. Busog na busog ako. Salamat po sa pagkain. Pasok na natin yung mga gamit natin sa tent. Oh, di ba? Yeah. Ingat. Babalik si Jesser bukas maga. Sige. Oo, sige. Sige, ingat po kayo. Thank you. I know we will meet. Sige po, sige po. Marami pa tayong ano. Sige. Thank you Ingat. Oo nga pala, oras natin ay alas 8 ng gabi. At napakalamig. Dapat pala inuna kong magpalit muna ng jacket. Yeah. Maglilipat sa atin mamaya sa lamig ng madaling araw. Parang nasa ibang bansa dahil din sa lamig. Mahina signal dito. Actually walang signal. Pero minsan may pumapasok na smart, pero madalang lang. Buti na lang meron silang PC Wi-Fi. Ayun, nag-connect na tayo sa PC Wi-Fi nila dito. So at least, 'di ba? Connected pa rin tayo sa family natin. Kahit nandito tayo sa bundok. Excited na akong makita yung video dito bukas pag maliwanag na. Cheers. Ayon kay Google, ang current na temperature natin ngayon dito sa Atok is 16 degrees Celsius ngayong 8:20 PM. So sigurado bababa pa yan, lalamig pa yan mamaya. Okay guys, pinasok na natin yung mesa natin dito. Tsaka yung kape. Ang lamig kasi sa labas. At least dito sa loob, kahit tanggal tayo ng jacket, hindi malamig. Kasi yung mga ventilation niya nakasara. Hindi ko na binuksan. Ang ganda ng ganitong tent. Tsaka mas malakas kasi yung wifi dito. Makakapagano pa tayo dito. Netflix and chill. May wire sa kaga. Hello baby ko! Okay guys,
pahinga lang ako dito. Tapos, kausapin ko lang family ko. Tapos, tulog na tayo. At, madilim na rin eh. So, bukas ko na lang kayo ipapasyal sa labas. Okay? Pag maliwanag na. Alright, good night guys. Kita-kits tomorrow. Hello, baby ko! So, good morning guys. Time check is 6:40 AM na po. Ang aga natin nagising, 5 AM nagising na tayo. Inabangan natin yung sunrise. Kaya lang, yung sunrise pala, nandito siya sa likod ng bundok sa sa likod ng Halsima Highway. So, base dun sa drone shot, nandito tayo ngayon sa left side ng Halsima Highway, pababa. So, nasa ilalim tayo ng Halsima Highway. Tapos, yung pwesto natin, nandun siya sa pinaka dulo ng parang extension siya ng ganun, nung bundok. So, sa left at saka right natin, tsaka harap, puro bangin na. Ayan, pakita ko sa drone shot. So, mas mababa tayo ng konti sa Mount Olis, kaya yung lamig dito is tolerable pa. Base sa Google, yung coldest kanina madaling araw is 15 degrees. Tapos pagising natin nung 5 AM, bumaba tayo, chinek natin dun sa temperature meter natin sa motor is nasa, tama, 15 degrees nga, accurate siya. 1,790 meters above sea level yung elevation natin. So mamaya pag nakakonect tayo sa wifi, check natin ulit para ma-confirm. Ayun, may wifi na. So tama siya, 1,790 meters above sea level. So mataas na rin tayo. Kasi kaya bumaba tayo ng 2,000 meters above sea level dahil yung daan papunta dito is pababa siya. Tapos, ayun nga, chinek ko kung anong makikita sa pinakadulo ng kalsada na to. Nakita natin yung pinakadulo niya is dead end na pala. Tapos meron doon yung power line or transmission tower ba tawag doon? Yung kuryente. Tower ng kuryente. Nakaka-amaze lang kasi ang layo ng yung power line. Yung kuryente, tatawid siya mula sa bundok na to, papunta dun sa kabilang bundok. Ang galing, no? Paano kaya nila ginawa yun? Kahit nagtrabaho tayo sa ganyan dati, hindi natin na-experience na magtayo ng ganyang tower sa taas ng bundok. So, ayun. Yung lamig is, ang sarap na lamig, 15 degrees. Hindi siya yung manginginig ka talaga. Pero merong oras na sobrang bumaba talaga yung temperature. Siguro mga 2 AM nagising tayo. Nanginginig tayo. Sinara ko lang yung jacket ko kasi natulog tayo kagabi na nakabukas yung jacket natin. Sinara lang ako yung jacket ko, nakatulog na ulit tayo. Tapos, ayun nga, medyo hindi tayo sinuwerte sa Sea of Clouds. Kadalasan kasi, kapag umuulan dito sa Cordillera, kinabukasan may Sea of Clouds. Pero hindi ko alam ano nangyari. Bakit ngayon wala? Hindi tayo sinuwerte. Bakit na ngayon ang hangin? Yung Sea of Clouds napunta dun sa kabilang bundok. Dito sa papuntang east. So, ayun, okay lang kasi ang ganda pa rin naman ng view. Sayang din at hindi natin nakuhaanan yung sunset. So, kung pupunta kayo dito, sana ma-videohan nyo. Gusto kong makita kung gaano kaganda yung sunset dito sa pwesto natin. Tapos, malawak yung campsite. Malawak siya. Makikita mo na ano siya, parang hagdan-hagdan pala yan. Parang ano siya, parang dati siyang rice terraces, siguro to. Or dating vegetable terraces. Tapos ginawang campsite. Kasi makikita mo, parang naka-floor silang ganyan eh. May first floor, second floor. Tapos sa tapat nung campsite is bangin na. Tapos may madaming pine trees. So kapilang muna tayo. Ayaw pa muna masyadong tumambay sa labas. Napakalamig pa kasi.
Kaya gusto ko dito sa Atok kasi yung kaya nga sa ibang bansa. Akala mo wala tayo sa Pilipinas dahil nga sa weather. Dahil sa patag, hindi natin na-experience yung ganito kalamig. So magkakapilang muna ako tapos maghilamos na tayo. Tapos, syempre, ililibot ko kayo dito sa campsite. Oo nga pala guys, heto na yung ating Insta360 X4 Air. So mamaya, paglabas natin, ito gagamitin natin. Ipapakita ko sa inyo kung gaano aganda ang quality ng camera na to. Good morning, ngayon kasama natin si Sir JJ. Yan. Good morning po. At oo nga pala guys, ito gamit na natin ng ating Insta360 X4 Air. So kumusta ang kanyang quality? Okay ba? So yung restaurant, ito lang siya. Katabi lang nung tent natin. Ayan o. Tapos may mga mesa dito, may mga upuan. Kung may mga kasama yung mga bata, pwede tumambay dito. Safe kasi may ganyan, may harang. At may, may duyan. Tapos ito na yung mga, ito yung mga lettuce, Fresh na fresh talaga. So dito, pag kumain ka dito, talagang fresh na fresh yung mga ingredients kasi galing lang sa farm, yung mga gamit nila. Ito, mga strawberries. May mga bunga na siya. Ito ko para sir. Guys, Alin mo lang yung tubig. freshly picked strawberry. Masama-masa pa. Tsaka alamig. Ito, carrots yung nakatanim kuya. Dito sa taas, carrots. So guys, meron silang tinatawag dito na pahinot. Pahinot. Yun, pahinot. Isang proseso kung saan tinatanggal nila yung mga maliliit na carrots para daw mas dumami or lumaki. May space. Kasi kapag Magkakadikit. magkakadikit. Ito sila. Hindi na sila lalaki. Ito sila guys, Tignan nyo. At least may space na 2 inches. Ganun. So itong mga to, itatapon na itong mga to. Opo, tapon na po yan. Dapat daw meron silang 2 inches na space para daw lumaki talaga yung carrots. Patatas po yan. Mga patatas pala itong mga to. Ang dami. Kapag mamamatay na yung dahon niya, doon na pwedeng i-harvest. Doon mo malalaman na pwede nang i-harvest. So ganun pala yun guys, kapag sa patatas, malalaman mo na pwede na siyang i-harvest kapag natutuyo na yung dahon. Opo, natutuyo na yung dahon So yan, hindi pa sila pwede, no? Opo, hindi pa sila. Tapos guys, kung mapapansin nyo, tignan nyo, puro vegetable terraces yung bundok, Tapos yung source of water nila pala, ayun, doon na pupunta. Meron silang tangke doon ng tubig. So dito, merong running water, hindi kayo mauubos ng tubig. Kung mahilig ka talaga sa gulay, no? Dito talagang fresh palagi, lalo na tayo ngayon. Maganda talaga sa katawan ng gulay, wag puro baboy, wag puro karne. Kapag pagtingin, pag maganda yung carrots natin, if mahahaba siya. Ganyan, no? Pag lumaki, pag lalaki lang to. And then yung length niya, ganyan din. So, ibig sabihin maganda niya yan. Opo. Ganito daw yung quality na carrots. Ang pagpa-farm pala ng mga gulay, hindi lang basta-basta. Kailangan talaga, kailangan ng effort na alagaan. Kunwari ito, na-harvest na yung mga gulay dito. Saan ibebenta or i-deliver? I-deliver po sa La Trinidad Trading po. Sa La Trinidad na ibebenta. Tapos from La Trinidad, ibababa na nun. Ng Maynila. So ibig sabihin, pag sa La Trinidad, mas mura pa yung gulay. Opo, mas mura doon. How much more if dito nyo kunin? Oo nga, no? Dala kayo ng truck nyo dito pag harvestan. Habang naglalakad tayo guys, may nakita ulit tayong strawberry dito. Ang lalaki yun, totoo ba? Kamanot lang, bumapay-painutan mo lang. Sarap. Ano tong? So dito pala guys, hindi ka magugutom. Kapag naman yung sabi ni Kuya, nagugutom ka, punta ka lang sa pwedeng pahingi. Kapitbahay, no? Guys, tignan nyo, ang daming strawberries, So kapag daw na-harvest mo na yung repolyo, may tutubo pa na, maliit. Yung tawag nila doon, born again. Sa ringit. Sa ringit, sa nila, sa dialect nila. Again. Ayun. Guys, kung magpo-farm kang ganyan, magiging healthy ka kasi syempre kailangan maaga ka gigising, ipo-farm ka. Tapos masisinagan ka ng araw kasi maganda sa katawan yung ganyan, yung morning sun. Tapos sabay may exercise ka na rin. Tapos isipin mo, puro gulay pa kinakain mo. Kaya talagang yung mga tao dito malalakas ang katawan. Yung mga sibuyas ang ganda. Para silang mga bulaklak. Para silang mga yung design, no? Tignan yung mga sibuyas, Ganito pala itsura ng sibuyas kapag hindi pa na-harvest. Hello, sibuyas. Ang ganda ng bulaklak niya, So guys, ito na yung breakfast natin,
May gulay, syempre. Ayan, gulay, egg. Tapos may meat at saka brown rice. Thank you po sa food. Kain tayo guys. Time check. Magna 9 AM na po ng umaga. Tapos na tayong kumain. Busog na tayo. At itutour tayo ng Sir JJ. Tignan niyo yung ano nila guys. Oh. Ang ganda. Akala ko dati ano lang siya. Parang fake. Pero tignan niyo. Ang ganda oh. Yung pinaka-signage nila. Makita ng stellar view. Oh, di ba? Ayan, umiikot pa yan. Oh. Ang galing. Galing ni Sir Jimber na naisip niya yung ganito. Umiikot siya. Oh. Tapos dito, meron silang bike dito na kulay white. Oh. May mga bulaklak. Tapos dito, may payong na nakabaligtad guys. Oh, ang galing na naisip ni Sir. Oh. Napaka-creative. So mga ganitong oras, hindi na ganun kalamig. So tagal na tayo ng jacket. Pero masarap pa rin yung lamig. Konting lakad lang. Ito na pala. Piso Wi-Fi. So dito yung piso Wi-Fi. Kung gusto nyo mag-internet, welcome Stellar Eco Park. Let's go. Kung ayaw nyo mag-camping pala or mag-overnight, pwede kayo mag-day tour. Kailangan nyo lang magbayad ng 100 pesos na entrance fee at 50 pesos na environmental fee. Tignan nyo guys, sobrang na pala dun oh. Buti na lang may ginawa silang hawakan. Ganda ng mga halaman dito. Dito may pahingaan guys oh. Pag napagod kayo maglalakad oh. Kunwari mga senior, di ba? Siyempre, pwede magpahinga dito. Pakatahimik no? Talagang nature lang ang maririnig mo dito. Ay, ang ganda ng mga halaman na to. Parang fake. Tingnan nyo guys oh. Ang gaganda. Oh, kung gusto nyo mag-picture dito oh. Ayan oh. Ganito oh. Taran! Ang ganda naman sa part na to. Wait lang, videoan natin sa cellphone. Yan, yung mga million flowers. Meron pa doon sa mga baba, sa baba oh. Ang dami. So yung mga mahihilig sa bulaklak, sigurado mag-i-enjoy kayo dito. Meron pang upuan doon. Ito pa, meron pa dito upuan. Madaming pahingaan dito. Ay, ang ganda dyan. Oo. Tapos habang naglalakad tayo dito sa pagilan ng mga bulaklak ay kinakantahan tayo ng mga ibon. Ganda ng tunog ng mga ibon. Oh? Sana naririnig niyo yung ano. Oo, kinakantahan kami. Hindi po sound effect yan ha. Di special effect yan. Ang laki pala nito. Hanggang doon pa siya oh. Oh. Ay, dito napakaganda ng view dito banda. Guys, oh. Oh. May naririnig akong ilog. May ilog sa baba. I love Tok. Yung wall niya. Ginawa nilang parang puno ng pine tree. Ganda. Ito na yung pinaka dulo nung Eco Park. Ganda guys. Yung background mo sa likod, yung bundok oh. Tapos ang daming halaman. Usap-usap. Kung gusto nyo mag-relax, pwede kayo talaga dito. So ayan, ito na yung pinakadulo. Dulong part nung Eco Park. May pahingaan din dito. Ito. Ay, ang ganda ng mga damo banda dyan oh. Totoong damo yan? Yung kulay yellow? Moss no? Ito yung mini Halsima. Naglalakad tayo sa Halsima Highway. Ganito pala feeling pag maging giant. Pick up doon. May bus. Ang ganda ng mga moss no? Natatanim pala to. Ayan zigzag road guys. Ito, may track oh. Tapos gagawin daw nilang ito, parang maglalagay sila ng lion's head dito eh. Tapos ito yung parang sa Baguio, yung sa Marcos Highway, yung rotary. Ang hirap siguro gawin ng mga ganitong wall no? Kadalasan nakikita ko sa mga rice terraces, ganito yung ginagawa nilang wall eh. Binabasag nila yung mga bato no? Kahit walang semento. Oo, tapos pinagpapatong-patong lang oh. Isipin nyo guys, wala man semento yan pero hindi sila natatanggal. Talaga, tiyaga. Siyempre, bubuhatin mo yan isa-isa. So ayun, nalibot ko na kayo dito sa may Eco Park. So tara, balik na tayo dun. Sa exit, ito yung sinasabi ko na pwede nilang gawing campsite din. Kasi tignan nyo guys oh. Diba? Dito siguro, maganda dito kung raw. At kung dito kasi, madadala mo mismo yung motor mo. Kumari dyan oh. Patabi mo mismo. Ito siguro yung kalsada na papunta dun sa, yun oh. Ayun na yung pinakadulo. Yung may power line dun. May transmission tower. Ganda ng mga bundok. Puro pine trees.
Papalibutan tayo ng mga pine trees. Oh. Oh, ayan guys. So, tingnan nyo. Di ba? Pwede siyang gawing campsite din, no? Yan, no? Kaya pag ginawang campsite to, yung mga mag-i-exit dun sa Eco Park, nadadaanan yung mga campers. Ayun yung mga strawberry. Ang dami. Si Sir JJ pala, taga Tinok. Bugyas pala, Bugyas. Sabi ko, magawa siya ng campsite doon. Kasi walang campsite doon eh. Yung mga nagpupunta ng New Highest Point, naghahanap kami ng campsite, banda doon, wala talaga. Alamig pa naman doon, no? Pwede, no? Pag may campsite na sila doon, sabi ko, message niya ako, puntahan natin. Okay guys, ito nga pala yung CR nila. Pakita natin na maliwanag. Ayan. Ayun yung tent natin sa taas. Kung gusto nyo mas malapit sa CR, dito kayo sa baba, mag-tent. Tapos ito parking. So ito yung CR. Meron siyang 1, 2, 3, 4. Sa likod meron din 5, bali 6. Tapos meron siyang dito hand washing. Siyempre may tubig. Yan. May saksakan dito sa may CR. Tapos wala pa siyang ilaw. Ayan, kasi bago lang, bagong gawa. May bago pa nga eh. Tapos ito, malinis yung CR dahil bago pa. Yan. Ito yung sa likod. So kahit marami kayo, hindi kayo maubusan. Kasi meron siyang 6 na slot. Yan o. Oh, ang ganda nito. Siguro, hindi pa tapos yung sa kabila. Kasi ito nilagyan pa nila ng wood. Napansin ko, meron pala silang kubo dito. Tinanong namin kung pwede mag-overnight. Pwede daw. So tignan natin. Maluwag din, no? Hindi pa mainit, pero... Oh. Parang gusto ko ng ganitong kubo. Gaya-gaya na. Oh, ayan. Kita ba sa low light ko? Oh, kita naman. Ito, meron siyang dito may bed. Tsaka dito sa taas, meron din bed. At ang kagandahan dito, dahil malamig, hindi mo kailangan ng aircon. Oh, ito yung view mo mula dito sa loob ng kubo. Kung wala kayong tent, pwede kayo dito. Ayun lang yung restaurant. Ayun lang yung tent natin. So guys, ang oras natin ay alas 10 na ng umaga. Nalibot ko na kayo sa campsite. So, ang masasabi ko dito, since bago pa siya, puntahan nyo na guys, napakaganda dito. Masusulit nyo talaga ang pag-stay dito kasi nakaka-relax dahil, ayun nga, isipin nyo, alas 10 ng umaga, ang taas ng sikat ng araw, pero hindi mainit, malamig pa rin. Masarap talaga kasi mag-camping sa malamig na lugar. Nakaka-enjoy din na mag-ikot-ikot dito, pagmasdan yung mga tanim nila, yung farm nila, yung Eco Park, nag-enjoy din tayo dun sa Eco Park nila dahil ang gaganda ng mga halaman doon. Nakaka-relax yung kunin ng ibon, tapos yung mga bulaklak, ang ganda. Ang sarap din maglibot dahil nga malamig yung klima, tsaka tahimik. Yun importante, walang video okay. Oo nga pala, bawal po ang alak dito, bawal maglasing kasi nga bangin kasi yan sa dito Pag nalasing kayo, baka mahulog pa kayo dyan sa bangin. Ang kagandahan pa dito, yung kalsada or yung way papunta dito is hindi siya ganun kahirap. So kaya ng sedan, kaya ng 4x2, kahit anong sasakyan kaya niya. Malapit lang siya sa Halsima Highway at malapit lang din sa Baguio. Siguro sabi ni JJ na sa lang daw mga 1.5 hour or mas mabilis pa kung nakamotor from Baguio. So pwede kayo mag side trip dito kung gusto niyo mag day tour lang at kung gusto niyo mag overnight pero ayaw niyo mag tent, pwede naman kayo dun sa kubo. So ayun, since kakabukas lang nito, kaka-open lang, halos 1 month pa lang daw. Hindi pa sila sure sa mga rates nila, sa prices. Kung gusto nyo mag-book dito or mag-advance booking, message nyo lang po yung page nila. Ilalagay natin sa screen yung page nila. Stellar View. Mare-recommend ba natin? Oo naman. Basta dito sa Atok, sobrang the best dyan. Kukunti lang yung mga campsite dito, halos napuntahan na natin lahat. At least ngayon may panibago na naman campsite, di ba? Sobrang babait pa ng mga staff, nung may-ari, sobrang bait. Sipin mo yun, no? Pinakain pa tayo, tapos pinag-almusal pa tayo, pinalibrinigan pa tayo ng libreng kape. Tapos may ipapabaon pa daw sila sa atin na mga gulay, strawberries, tsaka honey daw. Fresh, 100% honey. Tsaka syempre, maraming salamat kay Sir JJ sa pag-tour sa atin dito, kay Sir Ricardo sa pag-imbita sa atin na puntahan itong kanilang campsite. Sa may-ari nitong campsite, maraming salamat po. Sana nagustuhan nyo ang video natin. At syempre, kung nagustuhan nyo ang video natin, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At hit na rin po yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Once again, this is J4. Kita-kit sa susunod na video. Ciao! 1, 2, 3! Napakalamig ba dito guys? Sarap, sobrang lamig ng tubig.
ko.